Ang nag-iisang, Di Manwa, Tagalog Recap. Nahihirapan ng makahinga si Ji Hyun habang patuloy pa rin siyang sinusunog ng Paradox Flame. Ang mas malala pa ay hindi niya rin maramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. Pinuri siya ni Chan Sok sa kanyang pagmamalaki sapagkat nakakatayo pa rin siya kahit nakakaunti na lang ang kanyang mana. Kahit na sinunog pa ni Chan Sok ang lahat ng kanyang lakas ng kalamnan. Ngunit sa ilalim ng mahinang boses ni Ji Hyun ay humingi siya ng tulong sa kanyang kapitan. Nang biglang may mabilis na nagliwanag sa malayo kaya agad na napalingon ang ating bida. Mabuti na lang ay mabilis niyang nailabas ang kanyang sibat para depensahan ang atake na nagmula sa malayo. Napatanong na lang siya ng ano naman ang pakulo niyo ngayon. Nagpakita ang nakahod na lalaki, hindi masilayan ang mukha, at pinuri ang ating bida sa matalas nitong instinct dahil layunin niya sanang durugin ang kamay ng bida pero nakapaglabas ito ng sibat. Nagtataka, tinanong ni Chan Sok kung sino ang misteryosong lalaki. Hindi ba't sobra na ang konsepto ng tradisyonal na Korean archery sa panahon ngayon? Iniisip niya rin kung ang lalaki ba na ito ang kapitan. Sa enerhiya na nararamdaman niya pa lang ay alam na ni Chan Sok na karapat-dapat ngang tawagin ang misteryosong lalaki na kapitan. Sapagkat ayaw niya man aminin, kahit papaano ay mas malakas pa ng 3 o 4 na beses ang kapitan kaysa sa S-rank na si Lee Se-yoon. Nag-alab ang mata ng kapitan at pinuri muli ang tapang ng ating bida. Tinanong pa niya siya kung hindi ba niya kinatatakutan ang kamatayan. Habang nakatingala ang bida na tinitignan ng kalaban sa tuktok ng gusali ay sinabi niyang kung intensyon man ng misteryosong lalaki na paslangin siya. Malamang ay ginawa na niya yun kanina pa. Pero dahil sa hindi pa niya yun ginagawa, nagliyab ang Paradox Flame sa daliri ni Chan Sok at tinanong kung interesado ba ang kalaban sa apoy niyang ito. Kasabay nito ay mas lalo pang tumindi ang apoy na bumabalot sa katawan ni Ji Hyun. Buong lakas na sinabi ng hinihingal niyang boses na iligtas na siya ng kanyang kapitan. Kaya binalaan na ng kapitan ng ating bida na patayin na niya ang apoy na nakabalot kay Kim Ji Hyun at hindi na niya ito sasabihin ng 2 beses pa. Tahimik lang naman na tumingin si Chan Sok, iniisip na naubos na ang mana ni Kim Ji Hyun bago pa ito nawalan ng lakas. Napagtanto niyang ginagamit ng lalaking nakahud ang mana nito para panatilihin na buhay si Kim Ji Hyun. Kahit na ganon, kung nakatutok lang sa kanyang ulo, imbes na sa kanyang kamay ang palaso ng kalaban kanina ay sigurado siyang namatay na siya ngayon. Pero hindi yun ang ginawa ng lalaking nakahud kaya para pantay na silang dalawa ay inalis na niya ang Paradox Flame kay Ji Hyun. Pero dahil sa kawalan nito ng lakas ay hindi na niya kayang tumayo pa, kaya mabilis na bumaba ang kapitan sa tuktok ng gusali para seluhin ang nanghihinang kasamahan niya. Kinilala pa niya ang mabuting trabaho na ginawa ni Ji Hyun, at tinanong ang naguguluhan nating bida kung nare-realize niya ba ang ginawa niya kay Kim Ji Hyun. Pero ang nasa isipan lang ni Chan Sok ay ang bilis ng kapitan, sapagkat agad-agad niyang nalagpasan ang napakalayong distansya. May nagliwanag sa kanyang pana. Sinabi na dahil sa wala nang natitirang lakas ng kalamnan kay Ji Hyun ay masasayang na lang ang kabataan nito sa wheelchair na may catheter para lang padaluyin ang dugo nito gamit ang mana. Kumislap ang mata ng kapitan, nag-aalab ang kanyang palaso, sinabihan si Yu Chan Sok na totoo man na kailangan niya siyang kunin na buhay pero hindi na mahalaga kung paano basta siya ay humihinga pa rin. Subukan mo dahil mas pipiliin kong matumba na lang at maatake sa puso kaysa maging puppet mo. Paghahamon ni Chan Sok, sa kalaban na alam niyang mas malakas pa sa isang S-rank na kabilang sa top 10. Ibinaba na lang ng nakahod na lalaki ang kanyang pana, dahil hanggat sa hindi pa niya naiintindihan ang prinsipyo ng apoy ng ating bida ay wala siyang ibang magagawa kundi umatras na muna. Pero pinaalalahanan niya si Chan Sok na nung nagsimulang magpakita ang mga corrosion rifts ay walang nag-akala na pwede palang makontrol ang mga ito. Siya lang ang nagtagumpay na gawin yon. Nakatuon ang kanyang nakakakilabot na mata kay Chan Sok na nag-iwan ng babala, darating din ang araw na makokontrol kita. At walang makakapigil sa layunin kong yon, sabi ng misteryosong kalaban na naglaho na lamang na parabang bula sa harapan mismo ng ating bida. Walang nagawa si Chan Sok kundi magmura na lang dahil nasangkot siya sa isang tao na may pangit na ugali. Nakahawak sa natamaan niyang parte ng katawan, lumapit si Sang-a at tinanong kung ang layunin ba ng mga taong iyon ay ang natatanging kakayahan ni Chan Sok. Umoo lang naman ang ating bida kahit na hindi niya rin alam ang dahilan nila. Kung ganun naman pala ay pwede lang nakinuha na nila akong hostage kanina habang wala pa akong malay, sabi ni Sang-a, nagtataka sa kilos ng mga kalaban.
Ang hinala ni Chan Sok ay dahil sa alam nila ang background ni Han Sang-a na galing sa marangyang pamilya. Pero tanong ng babae kung may pakialam ba ang mga terorista sa mga ganung bagay. Kaya sinabi ni Chan Sok sa kanya na isipin niyang mabuti kung ano ang ginagawa ng mga terorista at kung ano ang kanilang mga layunin. Nagulat si Sang-a sa kasunod na tanong kung maaayawan ba yun ng gobyerno. Pinagmamasdan ang napakadilim na pasukan ng Corrosion Rift na ibinunyag ni Chan Sok na maaaring sinusuportahan mismo ng gobyerno ang mga teroristang iyon. Naguguluhan, tinanong ni Sang-a kung hindi ba't hindi na nila kailangan na puksain ang Corrosion Rift na ito dahil ang mga terorista na rin ang nagsabi na ito ay kinokontrol nila. Pero tinignan lang siya ni Chan Sok, nagtanong pabalik kung sino naman ang may pakialam. Sinabi niya kay Sang-a na magkunwari na lang siyang hindi niya alam. Medyo nahihiya, sinabi ng babae na hindi siya marunong magsinungaling. Alam na ni Chan Sok ang katangian niyang yun kaya mamaya na lang nila pag-usapan ang magiging resulta dahil kailangan na muna nilang unahin ang problemang ito. Sinabi niyang maghintay na lang si Sang-a dahil mag-isa lang siyang papasok sa Corrosion Rift. Sinigurado naman ng babae kung ayos lang ba talaga na hindi siya sasama. Dahil hindi alam ni Chan Sok kung ano ang naghihintay sa kanya sa kabila ng pasukan. Tumalikod lang naman siya na sinabing malalaman niya rin kapag nakapasok na siya. Tumalo na ang ating bida sa pasukan at inabisuhan si Sang-a na magpahinga at magpagaling hanggang sa makabalik siya. Kumpiyansa sa sarili, walang pag-aatubili na pumasok si Chan Sok sa loob ng madilim na pasukan ng Corrosion Rift. Ang bumungad sa kanyang harapan ay ang matayog na gusali na mistulang ipinatayo sa mundo ng Murim. Ito ang Tsushima Grade 2 Corrosion Rift. Pinag-iisipan pa muna ang kanyang gagawin habang pinagmamasdan ang pintuan at nung hinawakan niya ito ay halatang naninibago si Chan Sok sa loob ng isang Grade 2 Corrosion Rift. Iniisip niyang para sa isang kastilyo ng malambot na undead, nakakatakot ang lamig nito. At ang yin energy na nararamdaman niya ay parang tumutusok sa kanyang baga sa bawat paghinga niya. Alam na niya kahit na hindi pa sinasabi sa kanya, sa likod ng pintuan na ito, ay ang kinaroroonan ng core ng Corrosion Rift. Kinakabahan na agad si Chan Sok, ayaw niya man mag-isip ng ganito bago makipaglaban, pero kung magpapakampante siya ng kahit kaunti ay maaari siyang mamatay. Pagpasok niya sa silid ay bumungad sa kanya ang nagliliyab na cauldron. Kaya napatanong ang ating bida kung bakit may ganito dito. Napaisip siya muli kung ito ba talaga ang core ng Grade 2 Corrosion Rift. Sapagkat ibang-iba ito sa inaasahan niya, nang biglang may kamay ang humawak sa kanyang paa. Kaya nagulat na lang si Chan Sok kung ano yun. Lubos na nagmamakaawa ang sundalo na iligtas niya siya. Kasabay nito ay may dila na lumabas sa cauldron, naghahanap ng kanyang pagkain. Nanginginig ang kanyang boses, sinabi ng sundalo na wala na ang mga paa niya at nagmamakaawa siya sa ating bida dahil lumulubha na ang mga pananakit niya. Nang biglang hinila siya ng mabilis na dila, at sa harapan mismo ni Chan Sok, iwinasiwas ng dila ang lalaki at parang sangkap na ipinasok sa cauldron. Sinubukan pa nitong manlaban pero sa huli ay tuluyan ng naluto ang lalaki sa loob ng cauldron. Nang biglang may kamay ang lumabas, pero sa huli ay naging zombie na ang lalaki. Dito napagtanto ng ating bida na ang cauldron na yun ang gumagawa ng mga undead, gamit ng mga nabubuhay pang mga tao. Bumalik ang alaala ng ating bida nung siya ay napunta sa ibang mundo. Ang pinagmamasdan ng nanlalaki niyang mga mata ay ang kagimbal-gimbal na eksena kung saan walang awang nasusunog sa kanyang harapan ang mga mamamayan at patuloy pa silang humihingi ng tulong. Pagbalik sa kasalukuyan, halos masuka ang ating bida sa kanyang naalala. Puno ng galit ang kanyang mga mata, tinawag na nakakadiri ang mga taong gumawa nito. Nang biglang may boses ang nagpatigil sa kanya, sinabi nito na may panibagong sakripisyo. Habang papalapit ang pinanggalingan ng boses ay napansin niyang kakaiba ang panibagong ito sa mga naunang sakripisyo. Itong mabangis pero pamilyar na enerhiya, bulong niya sa sarili. Ito ang enerhiya ng isang mandirigma, sabi ng multong samurai, nagliliyab ang kanyang enerhiya, nakatitig sa ating bida. Hinamon ng samurai ang ating bida na ilabas niya ang kanyang sandata. Nagliwanag ang kanyang mata. Idineklara na hahasain niya ang kanyang espada gamit ang dugo ng bida. Nanlaki ang mata ni Chan Sok, nagtaka kung ito ba ang core ng Grade 2 Corrosion Rift. Sapagkat sapat na ang pressure para patayuin ang lahat ng mga buhok niya sa katawan. Hindi makapaniwala na tinalo ng nakahood na lalaki ang halimaw na ito ng buhay at nagagawa pa niya itong kontrolin.
Habang naguguluhan pa rin ang ating bida ay pinayuhan na siya ng samurai na mag-focus. Pero tulala pa rin si Chansok, dahil alam niyang wala pa sa ganitong antas ng lakas ang nakahood na lalaki, kaya ibig sabihin ay may mas malakas pa sa nakasalamuhan niyang kalaban na yun. Naghanda na ang multong samurai, sinabing ang pagiging kumpiyansa sa atake niyang ito ay magreresulta sa kamatayan ng ating bida, na mabilis namang iginilid ang kanyang ulo para umiwas. Sa sandaling yun, napagtanto ni Chansok na masyadong mabilis ang kalaban niya ngayon. Pinuri naman siya ng samurai dahil sa mahaba niyang lifeline. Naghanda naman na si Chansok, inisip na simple lang ang paraan para talunin ang isang malakas na kalaban. Bago pa man nila malaman ang kanyang kahinaan ay kailangan na niya itong tapusin sa isang atake lang. Tinitigan lang siya ng kakaibang mata ng multo, at mabilis nitong inikot ang kanyang pagkakahawak sa espada para depensahan ang atake ng bida na nanggaling sa likuran. Dahil doon ay nagulat at napatingin si Chansok, hindi niya inaasahan na ang pinakamalakas niyang pag-atake ay madali lang na dinepensahan ng multong samurai. Ang mas nakakagulat pa ay hindi nakita ng kanyang mga mata ang kilos ng kanyang kalaban kung paano nito nadepensahan ang sarili. Na para bang isang guro na nagtuturo, sinabi ng samurai na ang mabilisang atake ay hindi dapat nakikita. Tulad lamang nito, hindi muli nakita ng mga mata ni Chansok ang pag-atake ng multong samurai. Salamat sa kanyang likas na reflex ay nagamit niya ang kanyang sibat para ibahin ang direksyon ng espada. Pero halata sa mukha ni Chansok ang pagkainis sa kanyang sarili. Tinatanong kung papaanong mas lalo pang bumilis ang kalaban. Pinuri pa siya ng samurai sapagkat mahusay ang ginagawa ng ating bida na iniiwas ang mga atake sa kanyang vital points. Kaya ngayon ay hinamon na ng samurai ang ating bida na depensahan ng sarili sa napakaraming paghiwa ng espada. Walang nagawa si Chansok kundi tanggapin na lamang ang mga pag-atake na nagdulot ng pagtalsik ng kanyang mga dugo. Sa huli ay napaluhod na lang siya sa harapan mismo ng samurai. Kahit na nanginginig na ang buong katawan niya ay pilit pa rin niyang sinusubukan na tumayo. Hindi inaasahan ni Chansok na gagamitin na niya agad ang Paradox Flame. Ang problema, dahil sa hindi buhay na nilalang ang samurai ay walang silbi ang Paradox Flame bilang atake. Kaya napapamura na lang si Chansok habang iniisip kung ano na ang gagawin niya. Nung napansin naman ng samurai na nakakatayo pa rin ang ating bida ay namangha siya sa patuloy na mga sorpresa. Nagtataka ang kalaban, kung ano nga ba ang kailangan niyang gawin para tuluyan ang bumagsak ang ating bida. Sa simpleng galaw lang ng kanyang mga kamay, mabilis na sumugod ang samurai, sa sobrang bilis ay walang nakapansin na nabalot na pala ng mga hiwa ang buong katawan ni Chansok at tumalsik pa ang mga dugo niya. Napuno ng pagkagulat ang ekspresyon ni Chansok at unti-unti na siyang nawalan ng malay. Ipinaalam naman ng samurai sa kanya na pinunit na nito ang bawat kalamnan sa kanyang katawan. Tuluyan ang natumba ang ating bida, at ibinalik na ng samurai ang espada sa lagayan nito. Nang biglang nagpakita si Chansok sa likuran ng kalaban, nagliliyab pa rin ang kanyang Paradox Flame at handa ng umatake. Iniisip na muntikan na siyang nawalan ng malay, pero sa hindi malaman na rason, hindi nahiwa ng samurai ang mga kalamnan niya sa itaas ng kanyang balikat. Kaya nagamit niya ang Paradox Flame para pabilisin ang kanyang paggaling at lunasan ang kanyang mga nahiwa na kalamnan. Ngayon na nasa likuran na siya ng multong samurai ay kumpiyansa na si Chansok na meron na siyang pagkakataon, pero ganun lang din kabilis na nabaliktad ang sitwasyon. Sinabi ko na sayo kanina pa, masyado kang mabagal. Sabi ng samurai na nakahanda na muling humiwa. Tumalsik ang mga dugo, at ngayon ay nakabaon na ang espada ng multo malapit sa leeg ng ating bida. Nakaluhod na muli, hinihingal, nanlalaki ang mga mata, halatang kinakabahan para sa kanyang buhay. Nagngit-ngit siya dahil sa pagkaasar sa sarili, kaya habang patuloy na nagliliyab ang enerhiya ng samurai ay mabilis siyang umatras para makalayo. Sinabi ng samurai na hindi niya inaasahang hindi tatama ang atake niya. At masyado raw na maswerte ang ating bida dahil dun. Pero nagagalit na sinabi ni Chansok na tigilan na ng multo ang pagkukunwari nito dahil sigurado siyang napaslang na sana siya kung simula pa lang ng kanilang laban ay hindi na pinipigilan ng samurai na tapusin siya. Kaya tinanong niya ito kung ano ang ginagawa ng multo, kung pinaglalaroan niya lang ba siya dahil naaawa siya. Napatanong na lang ng ano? Si Chansok nung inamin na ng multong samurai na matagal na niya sanang pinaslang ang ating bida. Pero iyon ang gawain ng dating siya. Dahil sa ngayon, wala man lang maalala na kahit na isang pangalan ang multong samurai,
halos lahat ng kanyang mga alaala nung nabubuhay pa siya ay nawala na. Ang mga kulang-kulang sa kanyang teknik ay dahil sa malubha ang naging pagkawala ng kanyang mga alaala. Natalo ng isang hindi makilala na lalaki, may ikinabit pa sa kanyang leeg na kahiya-hiyang kadena. Nananatili ang katawan pero halos mawala na ang mga kasanayan at alaala, inisip ni Chan-sok na eksaktong kabaligtaran ang kanilang sitwasyon. Hinala niya rin na ang kadena ay ang tinutukoy ng mga kalaban niya. Tinitignan ang kanyang palad, malungkot na sinabi ng samurai na masyado ng marami ang nawala sa kanya. Ang kanyang pangalan at ang rason kung bakit niya inaral ang espada. Ang natitira na lamang sa kanya ay ang sama ng loob na nababalot ng kalungkutan. Sa kanyang isipan, biglang napamura si Chan-sok at napatanong kung ano ang nangyayari. May lumitaw na itim na bola, na parang nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan sa kakaiba na ngayong anyo ng multong samurai. Tinatanong nito kung hindi ba't kaawa-awa ang kanyang itsura. Tahimik lang si Chan-sok habang pinagmamasdan ang halimaw, iniisip na mas lalo pang lumala ang sama ng loob ng samurai. Pero nawala na rin ang halos lahat ng teknik at kasanayan ng halimaw, kaya kung hindi niya mapapaslang ang ating bida sa isang atake lamang ay iniisip ni Chan-sok na may tsansa pa siyang manalo. At para matalo niya ang samurai ay may nagliyab na rin kay Chan-sok. Nababalot ng Paradox Flame ang buong katawan. Kailangan na niyang ibuhos ang lahat ng kanyang kapangyarihan para sa laban na ito. Kung nakaabot ka sa bandang ito ng video ay i-comment nyo na ang next, at paabuti natin ng mas higit pa sa 500 likes ang bawat video para tuloy-tuloy ang pag-upload ng kwento ni Yu Chan-sok. Maraming salamat sa panunood at patuloy na pagsubaybay.